Grabe naman. Ang dami na pala talagang ipinagbago rito. Mas napagtanto kong ang tagal ko na rin talagang hindi nakakauwi. Huminga ng malalim si Miguelito. Dahan-dahang huminto ang jeep sa maliit na terminal ng kanilang bayan sa Quezon. Bumaba si Miguelito doon, sinalubong ng maalinsangang hangin na may halong amoy ng dagat. Pare! Malakas na sigaw ni Lando. Napalingon siya sa kababata. Kumpare, pinsan at sanggang dikit niya simula pa ng una. Uy, Lando! Nagyakapan silang dalawa. Pareho silang natawan nang sumaklang pa sa kanya si Lando. Pinisil niya tuloy ang pang-upo nito. Sira ulo. Agad na bumaba si Lando at binatukan siya. Alam kong tigang ka pero hindi mo pwedeng pag nasaan ang puwet ko. Hindi tayo talo. Sira ulo ka. Muling tumawa si Miguelito. Grabe namang magsalita, Lando. Anong tingin mo sa akin, manyak? Ikaw nga tong sumaklang sa akin. Baka ikaw talagang bading sa atin. Matagal mo na lang talagang tinatago. Masamang tumingin sa kanya si Lando. Nakakadiri ng usapan natin. Itigil na natin to. Tsaka, baka sa malas nating dalawa, tayo na lang ang mag-asawa. Pero alam mo, maputi ka na. Ilang taon ka lang sa ibang bansa, ang laki na ng pinagbago mo. Wala ka bang balak mag-asawa ulit, Miguelito? Sa tingin ko, kaya pa naman yan sa edad mo. Sa itsura mong yan, siguradong makakakuha ka ng maganda at mas bata. Napailing na lang siya. Wala akong balak mag-asawa ng iba. Si Elma lang ang tanging babaeng kaya kong iharap sa altar. Saka, kailangan kong bumawi sa anak namin. Tinanaw niya ang dagat. Bigla siyang nangulila sa asawa niyang si Elma. Palagi naman niyang nararamdaman yon. 5 taon na rin napatay ang asawa niya. Hanggang sandaling yon, marami pa rin siyang mga bagay na pinagsisisihan. Maraming pagkakataon na hinihiling na pwede pa sana na ibalik. Pero alam niya rin na imposible. Si Lando ang naging sundo niya, kaya hinila nito ang kanyang mga gamit, papunta sa tricycle na inupahan nito. Uy, Miguelito! Ano bang naman ito? Siguraduhin mong marami akong pasalubong Sa dami ng pabor mo sa akin, marami kang utang na pasalubong. Sabi ni Lando habang tinatali sa likod ang maleta. Oo na, ayusin mo, Lando. Tulungan mo naman ang maayos ang driver. Kapag nasira ang maleta ko, itatapon ko sa dagat lahat ng pasalubong ko sa'yo Sagot ni Miguelito, halatang naiinis ngunit may kasamang tawa. Nang makasakay na sila sa tricycle, tanong siya ng tanong tungkol sa anak niyang si Jandy. Simula nang mawala ang asawa niyang si Elma, bukod sa ilang tita ng anak niya, pinabantayan niya rin ito kay Lando. May tiwala naman siya kay Lando dahil parang anak ang turing nito kay Jandy. Habang lumalaki kasi si Jandy at kinakaya na nito ang sarili, para bang pinaparamdam nito sa kanya na hindi siya nito kailangan. Kaya sa mga nakalipas na ilang taon, kay Lando lang siya nakiki-update. Nang makarating na sila, bumaba si Miguelito sa tapat ng isang bahay na kanyang matagal nang naipagawa. Napatingin siya sa gate na parang umaasang may magbubukas na may ngiti sa kanya. Bakit parang wala si Jandy, Lando? Parang walang tao. Sabi ni Miguelito habang sumisilip sa loob. Napatingin din si Lando. Aha, wala. Baka umalis lang at pumunta sa bayan. Alam naman nun na uuwi ka. Sinabi ko sa kanya gaya ng sabi mo kasi nga hindi nagre-reply sa mga text at tawag mo. Kahapon nandyan si Jandy. Dinalhan ko pa nga ng ulam kasi nga nag-aalala ka na baka puro instant noodles na lang ang kinakain. Napalunok si Miguelito habang pumapasok sa gate. Mukhang wala talagang tao roon. Gusto niya nang makita ang kanyang anak na hindi niya nakita ng ilang taon. Hindi na nga siya nakapunta sa college graduation nito. Pero sino ba ang dapat sisihin doon? Si Miguelito o ang anak niyang si Jandy? Pinag-aral niya naman ng maayos ang kanyang anak. Nang mamatay ang asawa niya, kahit ayaw niyang iwan ng anak, kinailangan niyang umalis muli at pumunta sa ibang bansa. Naubos ang ipon nila sa pagpapagamot kay Elma noon. Hindi pa nila natatapos ang pagpapagawa ng bahay. Magkokolehiyo na rin si Jandy.
Ang daming gastusin at sa abroad lang may kumatok na oportunidad sa kanya. Kaya kahit ayaw niyang iwan ng anak, mas pinili niyang umalis ulit. Pero sa ilang taon na hindi niya nakasama si John D. at wala na si Elma, ramdam ni Miguelito na naging malamig na sa kanya ang anak. Kahit sa graduation nito sa kolehiyo, sinadyang hindi banggitin sa kanya para hindi siya makadalo. Kasi kung sinabi naman sa kanya yon, makagagawa siya ng paraan para dumalo. "Oh, nandyan ka na pala, Miguelito. Umuwi ka na pala. Wala na dyan si Jandy." Saad ng kapitbahay na si Aling Teresa nang sumilip ito sa gate. Umawang ang bibig niya. Ano ho? Ano pong wala na si Jandy?" Pumasok si Aling Teresa sa gate at ibinigay sa kanya ang susi ng bahay. "Umalis na siya dyan kahapon lang. Pumunta ng Maynila para magtrabaho. Pareho sila nung anak ni Soledad. Doon din yun magtatrabaho. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Iniwan niya nga itong susi sa akin at ang sabi, ibigay ko raw sa'yo kapag nakauwi ka na." Tahimik niyang tinitigan ang susi na tinanggap niya. Hindi makapaniwala si Miguelito na umalis doon ang anak niya sa araw na alam nito na darating siya. Alam niyang may balak itong magtrabaho sa Maynila. Wala naman kasing trabaho doon sa kanila. Pero nakakagulat lang na hindi man lang nagsabi sa kanya si John D. Pasensya na, nagulat din ako. Hindi ko alam na umalis si Jandy." Saad ni Lando at halatang nalulungkot para sa kanya. Pumasok sila sa bahay. Malinis naman doon. Sa sala nakita niya ang wedding picture nila ni Emma. Nandoon din ang mga picture nila bilang pamilya at mga picture frame ni John D. noong college graduation na nakatoga. Hindi niya napigilang haplusin iyon. "Ang ganda ng bahay ninyo. Ang galing talaga mag-design ng inaanak ko," sabi ni Lando at umupo na sa sofa. Napalunok si Miguelito. Buhay na buhay ang kulay ng bahay pero malungkot kasi wala ng tao." Tumingin sa kanya si Lando. "Malungkot din naman to nung mag-isa si Jandy. Kaya nga palagi kong binibisita at kinukumusta. Alam mo namang parang anak ko na rin yon." Napaupo na rin siya sa sofa. Napapikit na lang si Miguelito. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Miss niya na ang anak niya. Nangungulila siya kay Jandy. Bata pa ito noon nang umalis siya. Habang tumatanda, kaunti lang ang mga alaalang nagawa niya kasama ang anak. Kung mayroon man, yun ay kung magbabakasyon siya kada isang buwan kada taon. Pero sa tuwing umuuwi siya galing bakasyon, mas nararamdaman niyang lumalayo ang loob nito. Nang mamatay si Elma, hindi niya kinayang umuwi. Ginawa niyang trabaho ang bakasyon. Alam niya kasing nalulugmok siya kapag umuuwi lang siya. "Gusto mong uminom?" Marahang tanong ni Lando. Tumango na lang si Miguelito. Oo, tara. Inom na lang tayo." Sa halip na magpahinga at maging masaya na nakauwi na si Miguelito. Alak at si Lando na lang ang nakasama niya. Sa mga lumipas na araw, nanatili lang siya sa bahay. Lumalabas-labas para makita ang ilang kakilala niya. Yun nga lang, hindi siya mapakali. Ayaw niyang mag-isa sa bahay na yon. Umuwi siya para makasama si Jandy pero wala naman doon ang kanyang anak. Sinusubukan niya itong tawagan pero hindi sumasagot. Sumagot man, saglit lang siyang kakausapin at laging sinasabi nito na busy. Sa mga reply, hindi rin madalas pag-reply. Paano siya babawi sa anak kung magkalayo sila ng ganoon? Kaya nang makahanap ng oras, nagpunta siya sa magulang ni Soledad. Inalam niya ang address kung saan nagtatrabaho at nakatira ang anak niya sa Maynila. "Bakit hindi ka na lang sa anak mo magtanong?" Tanong ng nanay ni Soledad. Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya kayang sabihin na nahihirapan siyang magtanong sa anak. Surprise lang. Gusto kong ma-surprise si Jandy na nandun ako." Nang makuha na nila ang address, naghanda na siya para sa kanyang pag-alis. Nagulat si Lando at hindi makapaniwala sa gagawin niya. "Lando, seryoso ako. Kailangan kong makita si Jandy sa Maynila. Hindi ko siya pwedeng iwanan sa ganong sitwasyon. Saka gusto kong bumawi.
hindi ko magagawa yun kung nandito ako sa Quezon. Sabi ni Miguelito habang nag-aayos ng kanyang maleta. Ayaw niya sanang iwan ang bahay. Mas magandang magpahinga roon pagkatapos ng ilang taon niyang pagiging OFW. Pero wala na roon si Elma. Wala na rin si Jandy. Ang bahay na pinaghirapan niya, pakiramdam lang ni Miguelito ay sumasakal sa kanya. Isama mo na lang ako. Saad ni Lando at may paghawak pa sa braso niya. Ha? Sama mo ko, moral support, di ba? Sagot ni Lando na may pilit ng ngiti pero halatang natutuwa rin na makakalayo muna sa bahay nito. Saka medyo okay, medyo para rin sa akin. Alam mo naman na may problema kami ng asawa ko. Lalayasan ko na. Palagi na lang akong sinasaktan. Tingnan mo naman ang mga pasaha ko. Ayaw kong lumaban sa kanya kasi bukod sa pinagbabawalan niya ako magtrabaho, wala akong pera. Babae siya at kahit paano mahal ko na siya. Pero napapagod na ako. Miguelito, gusto ko nang makapaghiwalay. Wala rin naman kaming anak. Gusto ko na ng panibagong buhay. Tulungan mo naman ako. Sabay sila noon ni Lando na nag-apply sa abroad. Pero siya lang ang nakaalis. Ayaw kasing pumayag ng asawa ni Lando na sobrang silosa. Sinasaktan pa ito at pakiramdam niya parang asong sunod-sunuran lang ang tingin ng mga ito sa kaibigan niya. Ilang taong tiniis ni Lando dahil martir at mahal na mahal nito ang asawa. Mabait si Lando. Mga bata pa lang sila, alam niyang mahina ito at hindi lumalaban. Tipong kahit lalaki ito, kayang-kaya niyang pagkatiwalaan na bantayan ang mag-ina niya roon. Gusto niyang maging maayos ang buhay nito. Napabuntong hininga si Miguelito. Lando, mabuti naman at nagising ka na dyan sa asawa mong ginawa kang under the saya. Mabuti pa nga na sumama ka sa akin para maayos ang buhay mo. Pero magsikap ka rin doon kasi ako, alam mo na kung kanino ako abala. Hindi ito tungkol sa'yo, tungkol kay Jandy ang gagawin kong ito. Kailangan kong ayusin ang relasyon namin bilang mag-ama. Kaya yon at medyo na-delay pa nga siya sa pag-alis. Akala niya ay pahirapan pa kay Lando. Pero sa unang pagkakataon, nadiretso na nito ang asawa na makikipaghiwalay na. Naglakad sila papunta sa jeepney terminal. Sasakay sila roon para pumunta naman sa bus terminal papunta sa Maynila. Nakapagtataka na mabilis kang pinakawala ng asawa mo. Hindi napigilang sabi ni Miguelito. Ngumuso naman ito. Patay mali siya lang ako pero alam ko may ibang lalaki na siya. Ayoko na lang siyang kumprontahin tungkol dun. Napatitig siya kay Lando. Patawa-tawa lang ang kaibigan niya. Pero alam niyang mabigat na ang kalooban nito. Sobrang dami ng pinagdadaanan sa buhay. Nang makarating sa bus terminal, inaya niya muna itong kumain bago sumakay. Siya na ang sumagot sa lahat dahil may pera naman siya. Alam niya naman na pagpunta nila ng Maynila, maghahanap si Lando ng trabaho. Yun ang isang bagay na gusto nitong gawin. Malaya na ito mula sa asawa, kaya malaya na rin na makagagalaw. Bakit tulala ka dyan? Tanong ng kaibigan niya nang makaupo na sila sa loob ng bus. Napatingin si Miguelito dito. Iniisip ko lang kung paano ko haharapin si Jandy. Hindi ko alam kung handa siyang makita ko o kung galit pa rin siya sa akin. Kasi halata naman na iniiwasan niya ako. Sinakto niya talagang pag-alis sa pag-uwi ko. Tinapik ni Lando ang balikat niya. Ay nako Miguelito, relax ka lang. Kahit paano, nasubaybayan kong lumaki ang anak mo. Malambot ang puso nun. Hindi ka rin matitiis. Habang umaandar ang bus sa kahabaan ng highway, bahagyang umuuga ang mga upuan sa bawat lubak ng kalsada. Sa loob, may ilang pasaherong tulog, may nagsiselfone, at may batang umiiyak sa bandang likod. Nakaupo sina Miguelito at Lando sa may gitna. Magkatabi at parehong nakasandal ang ulo sa sandalan ng upuan. Sa una, tahimik lang si Lando. Nakapikit pa nga. Ngunit maya-maya'y may kakaiba ng kilos ang kaibigan niya. Napansin ni Miguelito na napapakunot noo ito. Ilang sandali pa ay gumalaw-galaw ito sa upuan.
Tapos ay biglang napahawak sa tiyan. Uy, ayos ka lang ba? Tanong ni Miguelito at bahagyang lumingon. Hindi agad sumagot si Lando. Huminga muna ito ng malalim, sabay na pasinghot. Parang may masamang nangyayari sa loob ng sikmura ako. Inalis niya ang pagkakatapat ng aircon dito. Baka sa amoy lang ng bus yan. Nahihilo ka ba? Umiling si Lando. Pawis na ang noo nito kahit naka-aircon ng bus. Hindi to hilo pare. Iba tong nararamdaman ko gumagalaw. Gumagalaw? Parang may digmaan sa tiyan ko. Bulong ni Lando, sabay hawak ulit sa sikmura. Sa tingin ko yung munggo kanina. Sabi na nga ba eh, hindi dapat ako kumain ng marami. Gusto sanang matawa ni Miguelito pero nakita niyang seryoso na ang sitwasyon. Namumula ang mukha ni Lando at parang pigil na pigil ang pag-ire. Kuya! Biglang tawag ni Lando sa konduktor na dumaan. May bus stop pa ba dyan? Napalingon ang konduktor. May isa pa, mga 10 minuto. 10 minuto? Napasinghap si Lando. Kuya, parang 1 oras yung sa tiyan ko eh. Napatingin si Miguelito sa relo niya, tapos kay Lando. Kaya mo pa ba? Sumagot si Lando sa pamamagitan ng pagyuko at paghawak ng tiyan. Hindi ko na sigurado pare. Kung may mangyari dito sa upuan, ikaw nang bahala. Huy! Napabulong si Miguelito. Huwag kang dudumi dyan ha. Kaunting tiis lang. Sa wakas, huminto ang bus sa isang bus stop. Napatingin siya sa kaibigan. Muntik na tuloy siyang matawa nang makitang para kay Lando, para yung liwanag sa dulo ng madilim na tunnel. Pagbukas pa lang ng pinto ng bus, tumayo na agad ito. Pare, bababa muna ako. Hindi na nito hinintay si Miguelito. Mabilis na tumakbo si Lando pababa ng bus at halos madapa sa pagmamadali. Kita ni Miguelito mula sa bintana kung paano ito nagmamadaling tumakbo papunta sa CR. Hawak ang tiyan, nakayuko at parang may hinahabol. Napabuntong hininga si Miguelito at napasandal sa upuan. Ay, naku Lando. Lumipas ang 5 minuto, pagkatapos ay 10. Napatingin siya sa labas. Nakabukas pa rin ang pinto ng bus, nagsisimula ng mainip ang konduktor. May isang pasaherong sumisilip na rin sa bintana. Bakit hindi pa umaalis? Reklamo ng isang babae sa likod. May bumaba lang po sandali. Sagot ng konduktor. Napatingin sa Miguelito sa direksyon ng CR. Wala pa ring lumalabas. Ang tagal naman ng kumag na yun. Gaano ba kalaki ang tubol ng siraulong yun? Gusto sana niyang sundan si Lando pero nakita niyang paandar na ang makina ng bus. Kapag bumaba siya ay baka tuluyan na silang maiwan. Hinanap niyang cellphone niya para tawagan sana ang kaibigan, pero nakita niya ang cellphone nito na naiwan sa ibabaw ng bag. Ay, kumag naman oh. Bulong niya. Naiwan niya pala rito. Lumipas pa ang ilang minuto, sumilip ulit si Miguelito. Wala pa rin. Kuya, sabi niya sa konduktor. Sandali lang po kaibigan ko po yung bumaba. Tumango na lang ang konduktor. Napakagatlabi si Miguelito. Pero bago pa tuluyang magsara ang pinto ng bus, nakita niya na si Lando na palapit. Nakayuko ito, medyo pilay ang lakad at pulang-pulang mukha. Kuya, nandito na siya. Sigaw ni Miguelito. Mabilis na sumampa si Lando sa bus habang hinihingal. Pag-upo nito sa tabi ni Miguelito, agad na pasandal, napapikit at huminga ng malalim. Buhay ka pa? Sabi ni Miguelito habang natatawa. Hindi agad sumagot si Lando. Maya-maya pa ay napabuntong hininga ito. Pare, wag mo kong titingnan Sobrang nakakahiya. Napakunot noo si Miguelito. Bakit? Anong nangyari? Umupo ng tuwid si Lando, sabay nakatakip ng mukha gamit ang 2 kamay. Walang bidet, walang tissue, walang tubig. Ano bang klaseng banyo yun? Nanlaki ang mga mata ni Miguelito at napatingin sa pants nito. Ay, paano ka naghugas? Huwag mong sabihing basta mo na lang tinaas yung brief at shorts mo. Walang hugas-hugas? Hey, naku, huwag mo nang tanungin. Mabilis na sabi ni Lando.
Ginawa ko ang dapat gawin para mabuhay. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang ibinaba ni Lando ang mga kamay. May halaman sa gilid ng CR. Yung parang pandak na may malalapad na dahon. Saglit na natahimik si Miguelito bago unti-unting mag-sink in ang sinabi. Seryoso ka? Ginawa mo? Ginawa ko kasi wala akong choice. Mahina ngunit matatag na sagot ni Lando. Pinanot ko na yung mga dahon ng halaman, pare. Tinanggalan ko ng buhay ang halaman para lang may pampunas ako. May nagsakripisyo pa para sa puwet ko. Biglang pumutok ang tawa ni Miguelito. Tinakpan niya ang bibig niya pero hindi niya mapigilan ang panginginig ng balikat. Siya naman yata ang sasakitang tiyan pero kakatawa nga lang. Uy! Saway ni Lando habang namumula. Sabi ko na nga, Abi. Huwag mo kong pagtatawanan. Pasensya na. Sabi ni Miguelito at pilit pinipigilan ang tawa. Pero grabe ka naman. Humugot si Lando ng malalim na hininga. Hindi pa yun ang pinakamasama. May mas masama pa. Tumango ito at halos maiyak na. Hindi rin nagpa-flash ang inidoro. Napahawak si Miguelito sa noo niya at muli na namang tumawa. So, iniwan mo yung tubol mo ron? Iniwang parang alaala at palutang-lutang. Sagot ni Lando. Nakakahiya talaga. Ipapamana ko pa sa susunod na gagamit nun. Halos mapaluha si Miguelito sa kakatawa. Lando, ibang klase ka talaga. Kaya nga, hiyang-hiya ako. Sabi ni Lando sa bayuko. Pakiramdam ko may kasalanan akong hindi ko kayang ipagkumpisal. Kinuha niya ang maliit na bote ng alcohol sa kanyang bag at inabot sa kaibigan. Oh, linisin mo na yung kamay mo. Baka kung ano pang nahawakan mo. Kadiri ka talaga. Tinanggap yun ni Lando na parang sagradong bagay. Maingat nitong ibinuhos sa palad at kuskus ng kuskus. Hindi pa rin ako makaget over. Sobrang kabado ako sa banyo kanina. Mabuti na lang, wala na akong kasunod. At sa gitna ng bus, sa pagitan ng tawa at kahihiyan, muling nagpatuloy ang kanilang biyahe. Dalaman nila ang bigat ng nakaraan, nakahanap pa rin talaga ng dahilan para tumawa at ngumiti sa mga simpleng bagay. Nang makarating sa Maynila, ingay agad ang bumungad sa kanila. Makapalang usok, malakas ang busina at tila walang tigil ang mga tao sa paligid. Sumakay na sila at hinanap ang address ni Jandy. Kahit laking probinsya sa Miguelito, sanay naman siya sa Maynila. Lalo na noong nag-a-apply siya papunta sa ibang bansa. Anong ibubungad mo sa anak mo? Tanong ni Lando habang nakasakay sila sa MRT. Sa kanya ba tayo makikituloy? Makikituloy kung papayagan, pero kung ayaw niya maghahanap na lang tayo ng apartment na mauupahan natin. Bahala na. Baka kasi gusto rin ng anak ko na mamuhay mag-isa. Hindi ko naman siya pipigilan doon. Pero ang akin lang naman, makasama ko siya kahit ilang taon lang. Ang tagal ko siyang hindi nakakasama nung OFW ako sa ibang bansa. Kaya ngayon ngang nandito ako, gusto ko sana na makasama siya, makabawi at maging ama para sa kanya. Kahit na mukhang hindi niya na ako kailangan. Nang makarating na sa kung saan naninirahan si Jandy, napansin ni Miguelito ang kaunting kalungkutan sa kanyang dibdib. Isang maliit na apartment na tila sapat lang para sa isang tao. Doon niya na-realize na sa kabila ng kanyang mga pangarap sa pagbabalik, nag-isa si Jandy sa pakikibaka nito sa lungsod. Sana sinabi niya sa akin na pupunta siya rito sa Maynila. Hinanap ko sana siya ng mas maayos na tirahan. May ipon naman ako. Sabi ni Miguelito habang hawak-hawak ang maliit na papel na may address. Huminto siya sa tapat ng pinto. Ilang segundo siyang nakatayo roon. Hindi niya alam kung anong ibubungad sa kanyang anak. Kumatok siya ng mahina muna, pero walang sumagot. Kumatok ulit siya ng mas malakas. Jandy, anak, si tatay to. Nagkatinginan silang dalawa. Sumilip si Lando sa paligid. Baka wala pa siya. Baka nasa trabaho.
Napatingin si Miguelito sa relo. 9:09 na ng gabi. Napabuntong hininga siya. Maghihintay tayo. Wala nang ibang masabi si Lando. Umupo na lang ito sa bangkong kahoy sa gilid. Si Miguelito naman ay nanatiling nakatayo sa harap ng pinto. Parang natatakot na kapag umalis siya roon, ay tuluyan na ring mawawala ang pagkakataon na makita niya ang anak. Lumipas ang ilang oras, paminsan-minsan may dumadaang kapitbahay na napapatingin sa kanila. May pagtataka at may kaunting pagdududa. Ngumuso si Lando. Ang judgmental naman ng mga tao dito. Kapag sa akin nakatingin, parang may pagdududa. Baka iniisip na kawatan ako. Kapag sa'yo naman napatingin, biglang nawawala ang duda. Ngumisi naman si Miguelito. Wala eh, sakit ng gwapo. Bahagya siyang itinulak nito. At ako, sakit ng pangit. Nagtawanan silang dalawa. Maya-maya ay tahimik lang ulit silang naghintay. Medyo nakakaramdam na rin ng pagod dahil sa mahabang biyahe kanina. Bandang 11:00 na nang marinig nila ang yabag ng paa na papalapit. May isang babaeng papalapit, may dalang shoulder bag at halatang galing trabaho. Naka-ponytail ang buhok, suot ang simpleng blouse at slacks. Pagod ang mukha pero matatag pa rin ang tindig. John D. Mahina niyang sabi. Napatingin si Miguelito. Nanikip ang dibdib niya, parang bumalik ang lahat. Ang mga panahong bata pa ito, ang mga gabing wala siya, ang mga taon ng katahimikan na natanggap niya mula rito. John D. Mahina niya ulit na sambit. Huminto si John D sa paglalakad at napalingon ito sa kanila ni Lando. Ninong? Tatay? Lumapit agad siya. Anak! Ngunit agading nagbago ang ekspresyon ni John D. Ang gulat ay napalitan ng malamig na pagtataka. Ano pong ginagawa mo rito, tatay? Parang tinusok ang dibdib ni Miguelito sa tono pa lang ng tanong. Hindi galit pero walang kahit anong lambing. Galing kami sa Quezon. Gusto sana kitang makita. Ang tagal ko nang nakauwi dito sa Pinas hindi pa rin kita nakikita. Tumingin si John D sa relo nito saka sa paligid. Gabing-gabi na, bakit ngayon pa? Gusto ko na pong magpahinga. Napakamot sa batok si Miguelito. Hindi ko alam ang schedule mo. Walang tao kanina, kaya naghihintay na lang kami. Sumingit si Lando. Magandang gabi na anak. Namimiss ka na ng tatay mo. Tumingin si John D kay Lando. Tumango sandali, tapos ibinalik ang tingin kay Miguelito. Hindi po ba pwedeng bukas na lang? Pagod ako. Alam ni Miguelito na yun na ang pahiwatig na ayaw nitong makausap at makita siya. Pero kahit ganon, hindi niya magawang umalis agad. Sandali lang anak, sabi niya. Kahit ilang minuto lang, gusto lang kitang makausap. Huminga ng malalim si John D. Binuksan ito ang pinto pero hindi para papasukin sila. Tumayo lang ito sa bungad, hawak ang doorknob na parang handang isara anumang oras. Ano po bang kailangan mo? Malamig na tanong ni John D. Napansin ni Miguelito ang pagitan nilang dalawa. Isang pinto lang naman yon, ilang hakbang lang, pero parang may napakalaking pader para tuloy dinudurog ang kanyang puso bilang ama. Hindi ako nandito para manggulo. Mahina niyang sabi. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka at sana kung pwedeng makasama ka. Namimiss lang naman kita anak. Marahang umiling si John D. Tatay, mas mabuti sigurong umuwi na lang kayo sa Quezon. May sarili na po akong buhay dito at ayoko pong maabala. Parang huminto ang oras. Ayaw talaga sa kanya ng dalaga. Tinataboy na siya pabalik sa Quezon. Napangiti si Miguelito kahit ramdam niyang masakit. Oo naman, naiintindihan ko. Matanda na kaya gusto mong maging independent. Hindi naman ako mag-aabala anak. Maghahanap na lang kami ni Lando ng apartment na malapit. Hindi kita guguluhin at yun ang pangako ko. Napatingin si John D sa kanya at tila may bahagyang pagtataka. Apartment? Oo, sagot ni Miguelito.
Si Lando maghahanap ng trabaho rito. Samahan ko lang siya at gusto ko ring maging malapit sa'yo. Kahit hindi tayo magkasama sa isang bubong. Sumulyap si Jandy kay Lando. Maghahanap ka ng trabaho, Ninong? Tumango si Lando. Oo, kahit ano muna. Ayoko maging pabigat sa'yo. Hindi rin ako makakaabala. Bumalik ang tingin ni Jandy kay Miguelito. Walang emosyon ang mukha nito, pero halatang nag-iisip. Maya-maya ay tumango na lang ito ng bahagya. Marahan itong isinara ang pinto. Hindi yun malakas, hindi naman siya sinigawan, hindi naman siya pinagbagsakan. Pero sa pandinig ni Miguelito, parang napakalakas noon. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng pinto na parang umaasang bubukas ulit. Pero hindi na yun binuksan ng anak niya para sa kanya. Pre! Mahinang tawag ni Lando. Dahan-dahang humarap si Miguelito sa kaibigan. Nakangiti pa rin siya pero halatang pilit. Okay lang. Sigurado ka? Tumango siya. Hindi naman siya nagalit at hindi rin siya sumigaw. Yun na siguro ang masakit. Naglakad sila papalayo sa pinto. Tahimik lang silang dalawa. Pagdating sa kanto, huminto si Miguelito saglit. Tinanaw niyang muli ang tinutuluyan ni Jandy. Alam mo, Lando, mahina niyang sabi. Mas masakit pala pag hindi ka na kailangan. Mas okay sana kung nandito si Elma. Hindi sumagot si Lando. Tumabi lang ito at parang nagbibigay ng pagdamay sa kanya. Hindi niya ako tinaboy. Patuloy ni Miguelito at parang maiiyak na. Pero ramdam ko parang wala na akong lugar sa buhay ng sarili kong anak. Ayaw niya na yata sa akin, pare. Huminga siya ng malalim. Pinahid ang mata pero walang luhang tumulo. Parang matagal nang naubos ang luha niya. Siguro ganito talaga, sabi niya. Ito ang bayad sa mga panahong wala ako. Naglakad muli si Lando. Pre, kahit sarado ang pinto niya ngayon, hindi ibig sabihin na habang buhay na. Hayaan mo at magiging maayos kayo. Bigyan mo lang ng panahon. Ngumiti si Miguelito ng bahagya. Sana nga, dahil hindi ko na alam kung paano gugugulin ang buhay ko. Ngayong mukhang hindi na ako kailangan ng anak ko. Nang gabing yon, naghanap na muna sila ng maliit na hotel na pwede nilang tuluyan. Kinabukasan, naghanap naman sila ng apartment na pwede nilang matuluyan ng matagal. Mabuti na lang may nahanap sila na malapit lang sa apartment ni Jandy. Sa mga lumipas na araw, naghanap na ng trabaho si Lando. Siya naman ay sinusuyo ang anak niya. Maaga pa lang, nagluluto na siya ng ulam para may madala kay Jandy. Kakatok siya at magbibigay. Tatanggapin naman ito yon kahit hindi siya kinakausap, sapat na para sa kanya. Kahit paano, masaya na si Miguelito na natatanaw-tanaw si Jandy kapag lumalabas o pumapasok sa bahay nito. Pero isang gabi, habang galing sila ni Lando sa pagbili ng inasal, napansin niyang lumabas si Jandy ng bahay nito. Ngunit hindi tulad ng mga nakasanayan niyang bihis ng anak. Ngayon ay suot nito ang isang pulang short dress at hapit sa bewang. May takip naman ang dibdib pero nang tumalikod ito, nakita niyang backless ang suot. Naka-makeup ito, may pulang lipstick at nakasuot ng heels. Parang biglang sumakit ang ulo ni Miguelito. Pre, huy Lando, gabi na. Yung anak ko, paalis pa yata. Lumapit si Lando sa kanya. Ano yon? Hindi agad nakasagot si Miguelito. Tinitigan niya lang ang anak niya na parang may ibang taong nakikita. Si Jandy. Napatingin si Lando. Mukhang bihis na bihis ang anak mo. Dalagang-dalaga na talaga itong si Jandy. Kamukhang kamukha mo eh. Parang babaeng ikaw. Pero hindi yon ang nakita ni Miguelito. Ang nakita niya ay ang batang dati niyang inaalalayan sa pagtawid ng kalsada. Ang batang takot kumain ng candy dahil baka masira ang ngipin. Maya-maya ay may humintong kotse. Isang lalaki ang bumaba. Maayos manamit at mukhang bata pa. Binuksan ito ang pinto para kay Jandy. Hindi gumalaw si Miguelito hanggang sa pumasok ang anak niya sa sasakyan at umandar na yon. Pare! Kinakabahan na ang boses niya. Hindi ako mapakali. Huminga ng malalim si Lando.
Miguelito, sandali. Hindi. Mabilis niyang sagot. May mali eh. Tiningnan siya ni Lando. Susundan mo. Baka naman gigimik lang. Ganyan ang mga kabataan ngayon. Parang tayo nun, di ba? Tumatakas pa nga tayo para makapunta sa disco sa bayan. Umiling siya kaagad. Hindi ko kayang manatili dito. Anak ko yun at babae. Baka kung anong mangyari pa sa kanya. Hindi naman siya mahilig sa mga bar o mga party-party. Saka parang hindi mapagkakatiwalaan ang mukha ng lalaking kasama niya. Sasamahan mo ko. Sundan natin. Sumakay sila sa taxi at sinundan ang direksyon ng kotse. Hanggang sa huminto yun sa tapat ng isang bar. Maliwanag ang ilaw, malakas ang tugtog mula sa loob, at may pila ng mga taong halatang handa sa magdamag na saya. Napalunok si Miguelito. Dito? Hindi ko lubos maisip na pumapasok dito ang anak ko. Oo, sagot ni Lando. Mukha nga. Hayaan mo lang kasi bata naman ang anak mo. Alam niya naman ang ginagawa niya sa buhay niya. May kaba sa dibdib ni Miguelito habang pumapasok sila. Sa labas pa lang, naririnig niya na ang mga tawanan, sigawan at salpukan ng baso. At mas lalo siyang kinabahan nang marinig ang dalawang lalaking kabataan sa likod nila. Bro, hanap tayo ng chicks mamaya. Tawa ng isa. Oo, ang tagal ko nang walang body sa kama. Hindi na ako makapag-makeout kasi sa kotse lang. Sagot ng isa pa na parang normal lang. Nanigas si Miguelito. Hindi niya gusto ang mga naririnig. Nakatingin siya sa dalawang binatang nag-uusap. Parang anumang oras mananapak na siya. Kung hindi siya hinawakan ni Lando sa balikat, hindi pa siya matitinag. Lando! Bulong niya. Narinig mo yun? Tumango si Lando. Oo, pero ganyan talagang mga lugar na to. Saka ano ka ba? Para ka namang mananapak dyan at umayos ka. Hindi umiinom ang anak ko. Mariing sabi ni Miguelito. Conservative yun. Pare, mahinahong sagot ni Lando. Matanda na si John D. Ano ko pa rin siya? Sagot niya habang nanginginig ang boses. Hindi ko gusto na pumunta siya sa mga ganitong lugar. Kung iinom siya at gusto niyang magsaya, doon na lang siya sa bahay. Ayain na lang niya kung sino ang kasama niya. Pinalaki siya ng asawa ko at alam kong hindi niya ituturo ang mga bagay na to. Kaya alam ko na may nag-iimpluwensya kay John D. Pumasok na silang dalawa. Mabuti na lang at maayos-ayos ang mga damit nila. Parang ibang mundo ang bumungad. Makukulay na ilaw, malalakas na bass na ramdam sa dibdib. At siksikan ang mga tao. May sumasayaw sa gitna, may naglalampungan sa gilid, at may mga lasing na agad na halos hindi na makatayo. Nanlaki ang mga mata ni Miguelito. Ang daming bastos sa mga ganitong lugar. Sigurado na ako baka mabastos ang anak ko. Nasaan na ba yun? Relax ka lang, sabi ni Lando. Bantayan lang natin kapag nahanap. Baka mabadtrip lalo ang anak mo sa'yo. Pero mahirap bantayan ang isang lugar na parang alon ang galaw. Hanap sila ng hanap pero hindi nila makita si John D. Hindi ko siya makita, sabi ni Miguelito at halos desperado na. Hindi niya magawang kumalma. Ilang oras na ang lumilipas. Mga kwarto na mukhang VIP rooms ang hindi nila napasok. Kailangan niyang mahanap si John D. Maya-maya ay may humarang sa kanya na isang babae. Bata pa at parang mga nasa 30. Mahaba ang buhok, naka-fit na dress at may confident ang ngiti. Kita ang interes sa mga mata nito. Hi! Sabi nito at lumapit sa tenga niya na parang marinig niya. First time mo dito? Napaurong si Miguelito. Oo. Anong pangalan mo? Tanong nito at bahagya pang lumalapit. Miguelito. Sagot niya ng alanganin. Ngumiti ang babae. Ang haba, migs na lang? Napakamot siya sa ulo. Umatras siya pero lumalapit naman ito. Wala siyang panahon sa babae. Tumawa tuloy ito at lumagok ng alak sa hawak nitong baso. Cute mo, Migs. You look old pero ang hot mo pa rin tingnan. Gusto mong mag-check-in sa hotel? Parang gusto nang lumubog ni Miguelito sa sahig. Tiningnan niya si Lando na natatawa sa sinapit niya. Hindi pa siya tulungang makalayo. May asawa na ako.
Mabilis niyang sabi, sabay taas ng kamay at ipinakita ang singsing. Loyal ako. Sandaling natigilan ang babae pero ngumiti ulit. Sayang, pero okay lang. Flirting lang naman, saka isang gabi lang naman. Ayaw mo talaga? Kaya mo akong tanggihan? Umatras si Miguelito nang kumapit na parang unggoy ang babae sa kanya. Hindi ako komportable at hindi ako interesado. Hindi ako nandito para maghanap ng babae. Hinahanap ko ang anak ko. Lumayo ang babae pero kita pa rin ang interes nito. So daddy pala. Hindi na siya nagsalita at nilampasan na ito. Wala na siyang pakialam kung maging basto siya sa paningin ng iba. Biglang may sigawan sa gitna ng dance floor. Nagkagulo ang mga tao. Nanlamig ang kamay ni Miguelito. Baka si Jandy yun. Sumingit sila ni Lando, pero ang nakita nila, dalawang kabataang naghahalikan sa gitna at halos magkalunuran na sa isa't isa. Halatang mga lasing na at wala nang pakialam sa paligid. Chinicheer ang mga ito ng mga tao na naroon. Hindi pala magkakilala yan. Sigaw ng isa. Mas lalo siyang kinabahan. Napalinga siya sa ibang direksyon. Baka mamaya ay lasing na agad si Jandy at ginagawa na rin yon sa hindi kakilala. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang pulang damit ni Jandy. Sumasayaw ito kasama ng lalaking sumundo dito. Sobrang lapit lang ng mga ito sa isa't isa. Ang kamay ng lalaki nasa bewang ng anak niya. Nasa likod ang binata at dikit na kay Jandy. Parang pumutok ang dugo sa ulo ni Miguelito. Jandy! Agad siyang sumugod. Hinila niya ang kamay ng anak niya palayo sa lalaki. Anong ginagawa mo sa anak ko? Nagulat si Jandy. Tatay? Itinulak na Miguelito ang lalaki papalayo. Layuan mo ang anak ko. Bastos ka. Kinikis-kis mo pa yung sarili mo sa anak ko. Wala kang galang. Muntik na siyang sumapak, kundi lang siya hinawakan ni Lando. Nagkatinginan ang mga tao. May nagsimula pang mag-video. Tatay, tama na. Ano ba? Pasigaw na sabi ni Jandy habang nanginginig. Uuwi ka na. Mariing sabi ni Miguelito. Ngayon din. Wala kang karapatang pagsabihin ako ng ganito? Sigaw din ang anak niya at umiiyak na. Hindi ka naman naging ama sa akin ah. Wala ka nung mga panahong kailangan kita. Kaya huwag kang magpakatatay sa akin ngayon. Parang sinaksak ang dibdib ni Miguelito. Yon ang unang beses na nagsigawan sila ng kanyang anak. Hindi niya matanggap at hindi niya maiwasang masaktan. Tama na! Sigaw ni Lando. Lumabas na tayo! Hinila siya ng kaibigan niya palayo bago tuluyang magkagulo. Sa likod nila, narinig ang bulungan, tawanan at sigawan. Sa labas ng bar, malamig ang hangin na sumalubong sa kanila. Sumunod pa talaga ang lalaking kasama ni Jandy. Kaya yon at nasapak niya sa mukha. Huwag kang sumama dyan, Jandy. Ikakama ka lang ng lalaking yan. Mukha pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Luha ang tumingin sa kanya si Jandy. Ano ba tay? Boyfriend ko siya. Bakit mo naman sinapak? Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Pinoprotektahan kita. Mariing sagot ni Miguelito. Hindi mo ako kilala? Sigaw ni Jandy. Hindi mo alam ang buhay ko. Huwag kang mangialam. Umuwi ka na lang sa Quezon. Bakit pa kasi sumunod ka pa dito? Muntik niya na itong masampal. Galit na galit siya sa pagsigaw ng anak niya. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi niya rin naman gustong masaktan ang kanyang anak. Ano? Sasampalin mo ako? Sampalin mo na! Wala ka namang kwente. Di sige, sige na. Patunayan mo sa akin na wala kang kwentang ama. Tumulo ang mga luha ni Miguelito. Bakit ganyan ka magsalita? Ginawa ko lahat para sa inyo. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para bigyan ko ng magandang buhay. Bakit ka ganito, Jandy? Umiwas ng tingin si Jandy. Maya-maya ay bigla itong tumakbo at nasuka. Lasing na nga ito. Gusto niyang hilahin ulit ang boyfriend ng anak niya palayo, pero pinigilan siya ni Lando. Kumalma ka nga. Sapak ka ng sapak. Lasing ng anak mo. Ikaw ang mas matanda dito kaya umayos ka. Umuwi na tayong lahat. Saka,
kausapin mo na lang si Jandy kapag nahimasmasan ka na at wala ka ng tama. Maya-maya ay binuhat na ng binata si Jandy. Dinala nito sa sasakyan at inasikaso. Nang malagyan na ng seatbelt ay humarap sa kanila ang binata. Ako po si Brandon, boyfriend ako ni Jandy. Pasensya na po sa mga nakita nyo kanina. Gusto ko na pong iuwi si Jandy. Sumabay na po kayo sa amin. Seryosong sabi ng binata. Ayaw niyang makasabay ito pero gusto niyang makasama ang anak niya. Nang makauwi, kahit ayaw niya, hinayaan niyang asikasuhin ni Brandon si Jandy. Nang matapos naman, naghanda na rin naman ito sa pag-alis at hinalikan pa sa noo ang anak niya. Walang pakialam kahit na nasa harap sila. Gusto mo pa ba ng isa pang bangas? Tanong ni Miguelito. Seryoso lang na tumingin sa kanya si Brandon. Hindi mo po gusto ang nakita mo kanina. Pero gusto ko pong sabihin na seryoso ako kay Jandy. Hindi lang po laro-laro ang para sa amin. May balak po akong pakasalan siya. Kumunot ang noo ni Miguelito. At ano, inaasahan mo na papayag ako? Sa tingin mo, boto ako sa'yo pagkatapos mo siyang dalhin sa ganong klase ng lugar? Napabuntong hininga si Brandon. Ang anak mo po ang nagpumilit na gusto niya ron. Gusto niyang uminom, sumayaw. Binantayan ko lang po siya bilang boyfriend niya. Iuwi ko naman po siya ng safe. Pero kaysa ito ang problemahin niyo, mas maigi po siguro na mag-usap muna kayong dalawa. Malaki ang pagtatampo po sa inyo ni Jandy. Doon nawala ang tapang ni Miguelito. Naiinis siya na natamaan agad ni Brandon ang kahinaan niya. Naiinis siya na baka mas naibabahagi pa rito ng anak niya kaysa sa kanya. Umalis ka na at baka masapak pa ulit kita. Mariing sabi na lang ni Miguelito. Nang makaalis ito, sumabay na rin naman si Lando sa pag-uwi. Kailangan na rin kasing magpahinga ng kanyang kaibigan. May trabaho pa ito bukas. Si Miguelito naman nanatili sa apartment ng kanyang anak. Madaling araw na kaya pinagluto niya na lang ito ng pagkain. Naglinis na rin siya sa kwarto. Nang makita ang maruming damit ng anak, siya na rin ang naglaba. Hanggang umaga siyang gising. Hindi rin naman siya makakatulog dahil sa mga naging sagutan nila ni Jandy. Bukod doon, habang ginagawa niya ang mga gawain, naisip niyang yun sana ang ginagawa niya kung hinayaan lang siya ng anak niya na bumawi rito. Maya-maya ay nagising na si Jandy. Nagkatinginan silang dalawa at walang nagsalita. Kaya tahimik na lang na tumayo si Miguelito at iniinit ang almusal na niluto niya para sa anak. Tahimik siyang naghain ng pagkain, nagsali ng tubig at naglapag ng gamot. Ano pong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok sa apartment ko? Wika ni Jandy at matamang nakatingin sa kanya. Anak, kailangan nating mag-usap. Sabihin mo sa akin ang lahat ng problema mo. Handa akong makinig. Ano man ang gusto mong sabihin nandito lang ako. Sagot ni Miguelito at umaasang sana ay pagbigyan siya ng kanyang anak. Nagsimula ng kumain ang anak niya. Kahit paano ay gumaan ang loob ni Miguelito. Akala niya pa ay itatapon ni Jandy ang pagkain na niluto niya. Nang matapos kumain, doon na nagsalita ang dalaga. Mataman siya nitong tiningnan. Gusto kong malaman mo, Tay, na alam ko na lahat. Alam ko na ang ginawa mo kay nanay. Alam ko, Tatay. Alam ko na may naging babae ka. Namunti ka nang hindi umuwi sa amin nun dahil dumiretso ka sa kabit mo. Alam ko na iniwan mo kami. Hindi lang minsan kundi pa ulit-ulit. Akala mo ba hindi ko malalaman? Pero alam ko lahat. Alam ko rin na tumigil ka na lang nang mahuli ng nanay. Sabi ni Jandy at mahihimigan ang sama ng loob sa boses. Umawang ang bibig ni Miguelito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Matagal niya nang pinagsisihan ang pagtataksil na yun kay Elma. Nangako siya sa kanyang asawa at sa sarili na hindi na uulitin pa. Akala niya ay hindi na yon makakaapekto sa kanya, pero mukhang dinala yon ni Jandy. Kinimkim nito ang sama ng loob sa napakatagal na panahon. Nangilid ang mga luha ni Miguelito. Anak, nagkamali ako. Alam ko, isa lang yon. Isang beses lang at tumigil na ako. Hindi ko na muling ginawa yun. Kahit ngayong wala ng nanay mo, hindi na ako bumalik doon. Hindi na ako naghanap ng ibang babae. Labis kong pinagsisisihan yon at
labis ang naging pasasalamat ko nang tinanggap ako ulit ng nanay mo. Isa lang? Tatay, isa lang? Akala mo ba simpleng isa lang yon na makakalimutan ko? Isa lang na makakapawi ng sakit at pag-iisa na naramdaman ng mama ko noon nang nakikipaglaban siya sa sakit niya? Iniwan mo kami sa pinakamahirap na panahon. Pagkatapos, namatay na siya. Kailangan kita pero iniwan mo rin ako. Iniwan niyo akong lahat. Sigaw ni Jandy, sabay hampas ng kamay sa mesa at parang pinipigil ang sarili sa pag-iyak. Tumulo na ang mga luha ni Miguelito. Hindi niya alam kung paano siya muling makakabangon mula sa pinakamatinding pagkukulang sa kanyang buhay. Aminado naman siya roon, hindi niya kailanman itinanggi ang pagkakamali na kanyang ginawa. Anak, nagluluksa ako sa nanay mo. Hindi ako umuwi kasi hindi ko kayang makitang bahay na wala siya. Naluluhang sabi ni Miguelito. Pasensya na kung naging makasarili ako. Isa pa, kailangan ko rin bumalik sa ibang bansa kasi wala na tayong pera nun. Ubus na sa pagpapagamot ng nanay mo. Tapos magkokolehiyo ka pa. Hindi na napigilan ni Jandy ang mga hikbi nito. Alam ko naman yun eh. Naiintindihan ko naman, Tay. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan mong magtagal ng ganun sa abroad? Bakit ginagawa mong trabaho ang bakasyon? Tatay, nagluksa rin ako. Tatay, hindi ko rin kaya na wala si nanay. Pero iniwan mo ako. Iniwan mo rin ako. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng anak, pero inilayo nito. Hindi ko kayang balikan ng nakaraan, pero nandito ko ngayon. Gusto kong ayusin to kahit papaano. Jandy, hayaan mo naman akong bumawi sa'yo. Patawarin mo ako, anak. Patawad! Patawad sa lahat ng sakit na naidulot mo. Patawad sa pagkawala ng nanay ko. Patawad sa pagkawala mo sa akin. Tatay, paano ko maibibigay ang tiwala ko sa'yo kung halos wala ka namang ginawa para patunayan na karapat-dapat ka na maging tatay ko? Opo, nagpapadala ka ng pera. Napagtapos mo po ako ng pag-aaral. Pero bakit kahit may choice ka po na makasama ako noon, na makasama mo kami ni nanay, mas pinipili mo lagi yung trabaho mo? Napailing si Miguelito. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang yon. Alam ko, anak, at alam ko na mahirap maniwala sa akin. Pero gagawin ko ang lahat kahit anong kailangan para maibalik ang tiwala mo, ang amor mo sa akin. Anak, gusto na lang kitang makasama at makabawi dun sa ilang taon na wala ako sa tabi mo habang lumalaki ka. Pareho silang tahimik na umiiyak ni Jandy. Maya-maya'y pinaalis na siya ng kanyang anak. Wala naman siyang nagawa kundi sundin ang gusto nito. Hindi naman siya pwedeng magpumilit. Pero alam ni Miguelito na bilang ama, hinding-hindi niya kailanman susukuan ang anak niya. Nang makauwi siya, iyak lang siya ng iyak. Parang gusto niya na lang sumunod kay Elma. Total ay ayaw na rin naman ni Jandy sa kanya. Pero alam niyang hindi yon ang tamang gawin sa sitwasyong yon. Baka sa halip na maayos ay mamatay na lang siyang hindi siya napatawad ng kanyang anak. Nang umuwi si Lando, uminom na lang sila ng kaunti. Problemado talaga siya at pakiramdam niya ay hindi siya makakatulog ng maayos. Kaya nang makaramdam na ng hilo, doon na siya tumayo para matulog. Pero bago pa siya makahiga, may nakita siyang kumikislap sa saksakan. Napansin ni Miguelito ang isang maliit na spark mula doon. Lando, tingnan mo ang kable. Parang may pumutok. Relax ka lang, Miguelito. Siguro kaunting spark lang. Habang nag-aayos sila ng kaunti sa kwarto, biglang may pumutok at usok ang lumabas mula sa saksakan. Ang maliit na kwarto ay agad na napuno ng usok. Naku po! Sunog na! Sigaw ni Miguelito, agad niyang hinawakan si Lando at tinangkang ilabas sa kwarto. Gusto niyang patayin ang main fuse pero sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang biglang nawala ang hilo niya sa silid na parang biglang nagkaroon ng fireworks. Namalayan niya na lang na umaapoy na. Mabilis na kumalat ang apoy. Lando, tara na! Natataranta niyang sabi nang makalanghap na ng usok. Mabilis silang lumabas at nagkagulo na ang mga tao.
Sa sobrang daming nangyari, parang lutang na ang pakiramdam ni Miguelito habang kinakausap ang may-ari ng apartment at mga bumbero. Wala silang ibang mapupuntahan ni Lando. Lahat ng gamit niya naiwan sa loob at naging abo na. Pero sa kabila ng panlulumo, nakakita siya ng pag-asa. Nakita niyang si Jandy ay humahangos papunta sa kanila. "Nasunugan po kayo?" tanong ng kanyang anak. Napalunok si Miguelito. "Oo, anak. Wala kaming matutuluyan. Anak, alam kong hindi madali para sa'yo pero wala na talaga kaming ibang mapupuntahan. Nanghihingi lang ako ng pansamantalang tulong. Alam kong mahirap pero sana..." Huminga ng malalim si Jandy pero itinago ang pag-aalala nito. "Sige po, pero pansamantala lang. Hindi ko sinasabi na pwede kayong manatili ng matagal." "Salamat, anak. Salamat." Sagot ni Miguelito, halos hindi makapaniwala sa pagkakataong yon. Ramdam niya ang liwanag ng pag-asa sa gitna ng lungkot ng nakaraang mga araw. Habang naglalakad sila sa apartment, nag-umpisa si Miguelito sa maliit na mga plano niya. Matagal siyang wala sa buhay nito. Maraming pagkukulang, maraming sakit ang naidulot niya. Ngunit kahit mahirap, kailangan niyang ipakita na handa siyang bumawi. Na handa siyang maging ama nito sa bawat araw. Kahit maliit na bagay, kahit maliit na kilos, pwede niyang ipakita ang pagmamahal niya para kay Jandy. Simula ng araw na yon, nagsipag siya sa apartment ng kanyang anak. Si Miguelito ang naglilinis, nagluluto at naglalaba. Wala rin naman kasi siyang ibang gagawin. Umaalis ang anak niya para magtrabaho at hapon nang bumabalik. "Tay, ano to?" Malamig na tanong ni Jandy. "Hindi na naman po kailangan na palagi niyo akong ipagluto ng pagkain." Matamis siyang napangiti. "Okay lang, gusto ko yung gawin. Nung bata ka, hindi ko nagawa kaya gagawin ko na ngayon. Yung boyfriend mong kumag, bigyan mo na rin. Marami naman akong niluto." Umismid si Jandy. "Wag niyo naman pong tawaging ganun ang boyfriend ko. Isa pa boss ko po siya. Nakakahiya na nga ho na sinapak niyo eh." Si Miguelito naman ang umismid. Bagay lang yun sa kanya. Wala akong pakialam kahit amo mo pa siya o kung anak siya ng kung sino. Anak kita at pangit ang nakita ko. Masakit sa mata kaya pahihirapan ko yun. Wala akong pakialam kahit na boyfriend mo na yun. Walang kahit na sinong lalaki ang deserving sa'yo. Walang kahit na sinong lalaki ang pwedeng makakuha ng madali sa'yo. Anak kita kaya dapat ay talagang paghirapan ka." Pareho silang natahimik pagkatapos nun. Maya-maya'y nagpaalam na rin naman ang anak niya at umalis na roon. Sa mga lumipas na araw, paulit-ulit niya yung ginawa. Batid niyang hindi pa rin magiging ganoon kabukas si Jandy sa kanya, pero alam niyang papunta na siya roon. "Anak, mag-ingat ka sa biyahe papuntang opisina, ha? Maraming sasakyan sa labas at delikado. Hindi ka ba susunduin ng kumag mong boyfriend?" Wika ni Miguelito habang inilalapag sa harap nito ang pabao niya. Napangiti ng bahagya si Jandy. "Tatay, may mga pagkakataong abala si Brandon, saka hindi na po ako bata. Kaya ko na po ang sarili ko." Malungkot na napangiti si Miguelito. "Alam ko naman, anak, pero kahit sanay ka na ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo." Sa paglabas ni Jandy para pumunta sa trabaho, sinundan ni Miguelito ng kaunti hanggang kanto ang dalaga. Nang makasakay ito sa pinabook na sasakyan, agad niya namang kinuhaan ng larawan ang plate number. Maagang hapon sa apartment ni Jandy. Si Miguelito ay abala sa paglilinis ng maliit na sala. Sabay tinitingnan ang relo sa bawat sandali. Nagtataka siya kung bakit wala pa ang kanyang anak. Iniisip niya na baka nag-overtime na naman ito. Gusto niya sanang humiling na kapag nalilate ito ng uwi, mag-text o tumawag sa kanya. Pero ayaw niya namang magtunog demanding. Baka isipin ni Jandy na inaabalan niya na naman ito. Maya-maya ay may narinig siyang kotse mula sa labas. Nakahinga siya ng maluwag nang bumaba roon ang dalaga. Napangiwi naman nang makitang sumunod papasok ng apartment si Brandon. "Ang lakas talaga ng loob ng kumag na yun." Saad na lang ni Miguelito. Maya-maya ay pumasok na ang mga ito.
Nang magkaharap-harap sila, si Jandy ang unang nagsalita. Tay, si Brandon po. Alam ko pong kilala mo na po siya pero gusto ko pa rin pong ipakilala siya bilang boyfriend ko. Ninong Lando, si Brandon po. Nawala ang bahagyang pagkabusangot ng mukha ni Miguelito. Medyo kumalma siya sa sinabi ng kanyang anak. Pakiramdam niya kasi ay nagiging bukas na sa wakas ang anak niya. Unti-unti na itong bumabalik at ibinababa ang pader na itinayo nito sa kanilang pagitan. Kaya kahit na may ini siya sa kumag na boyfriend ni Jandy, magaan ang loob niya na maipakilala ng ganoon ng sariling anak. Subalit kung kailan niya nararamdaman ang lahat ay nagiging okay na sa kanila ni Jandy. Saka naman siya susunggaban ng pagbaluktot ng tadhana. Mula nang pumunta si Miguelito sa Maynila, ramdam niya ang kakaibang pagod sa katawan. Hindi tulad ng dati ay mabilis na siyang mapagod kahit sa simpleng lakad sa loob ng apartment. Minsan ay masakit ang likod, minsan ay tila walang lakas ang mga kamay. Ngunit kahit ganoon, pinipilit niyang itago yon kay Jandy. Ayaw niyang alalahanin ito, lalo na't unti-unti nang nagbabalik ang tiwala nito sa kanya. Lando, napapansin mo ba na parang mas mabilis ako mapagod nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Miguelito habang nakaupo sa sofa. Oo, ang bilis mo ang hingalin. Mag-vitamins ka kaya? Sagot ni Lando sa kanya. Huminga ng malalim si Miguelito. Ayaw niyang takutin ang kanyang kaibigan, pero pakiramdam niya ay parang may mali na sa kanya. Hindi niya lang malaman kung ano. Hindi nagtagal, nagpa siya si Miguelito na magpatingin sa doktor. Kahit kabado, alam niyang kailangan niyang malaman para alam niya kung ano ang dapat na gawin. Kailangan nating gawin ng ilang tests. May mga sintomas po kayo na hindi dapat ipagsawalang bahala. Wika ng doktor sa profesional na paraan. Tumango si Miguelito. Sige ho, Dok. Gawin natin para makatiyak ho ako. Kasama niya si Lando. Mabuti na lang at wala itong pasok ng araw na yon. Pagkatapos ng ilang oras na tests, sinuri pa yon ng ilang araw. Hanggang sa dumating ang tawag ng doktor. Bumalik ulit sila sa ospital. Ang resulta ng iyong test ay aggressive po ang cancer na nahanap sa inyo. Maingat na sabi ng doktor. Hindi siya nakapagsalita. Sa sobrang bilis nun, parang ang hirap paniwalaan. Ramdam niya ang takot, lungkot at guilt, lalo na sa anak na unti-unti niyang nakukuha muli ang tiwala at pagmamahal. Aggressive cancer, Dok? Ano ho ba ang ibig sabihin nun? Magagamot naman ho, di ba? Tanong niya pa rito. Ayoko sanang malaman ito ng anak ko at ayoko mag-alala siya. Huminga ng malalim ang doktor. Kailangan po natin ng plano. Mas maganda kung may suporta ng pamilya para sila ang mag-aasikaso po sa inyo habang ginagamot kayo. Hinawakan ni Lando ang likod niya. Alam nitong hindi niya kakayanin yon. Hindi siya handa sa traidor na sakit na yon. Gusto niya pang mabuhay. Gusto niya pang bumawi sa mga taong hindi niya nakasama si Jandy. Kaya yan, huwag kang mawala ng pag-asa. Makakasurvive ka dyan sa sakit na yan, pare. Mahinang sabi ni Lando at niyakap na lang siya. Napapikit na lang si Miguelito at tahimik na umiyak. Hindi siya takot mamatay, pero mas takot siya na maiwan ang anak niya. Ayaw niya na itong iwan. Kulang na kulang pa nga ang panahon nila. Hindi pa siya nakakabawi ng sobra kay Jandy. Pagbalik niya sa apartment, ramdam niya ang takot sa bawat hakbang. Nang makapasok, nadatna nila si Jandy na abala sa laptop. Hi, tatay, kumustang check-up? Tanong ni Jandy sabay ngiti. Tumayo ito at nagmano sa kanya at sa ninong nito. Wag na po kayong magluto, may steak po akong dala para sa inyong dalawa. Nag-take out po ako sa restaurant na kinainan namin ni Brandon kanina. Mas lalong nadudurog ang puso niya roon. Gusto niyang maging maayos ang lahat. Gusto niyang maging masaya pero naaalala niya ang kanyang sakit. Anak, Jandy, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Miguelito. Nagtaka naman ang anak niya. Tatay, may problema ba? Bakit ang seryoso ng mukha niyo?
Tumango si Miguelito at huminga ng malalim. Anak, may gusto kong sabihin sa'yo. Jandy, may sakit ako. Aggressive ang cancer na nahanap sa akin ng doktor. Umawang ang bibig nito. Tatay, ano? Aggressive cancer? Agad niyang pinunasan ang mga luha nito nang maiyak na lang bigla. Pero hindi niya namalayan na bumabagsak na rin pala ang mga luha niya. Lumapit si Jandy at niyakap siya ng mahigpit. Tatay, bakit? Hindi pwede. Ipapagamot kita, ha? Gusto pa kitang makasama ng matagal. Hindi po kita iiwan. Mahigpit na rin siyang yumakap sa anak. Ramdam niya ang bigat ng mga nakaraang taon, ang mga pagkukulang, at ang kahalagahan ng bawat sandali kasama ang anak. Nahihirapan siyang tanggapin yon, lalo pa at doon pa lang siya bumubuelo na maging ama para kay Jandy. Sinapo ni Miguelito ang mukha nito. Anak, kahit may sakit ako, sa bawat araw ipapakita ko sa'yo ang pagmamahal ko. Babawi pa rin ako sa'yo kahit na anong mangyari. Simula ng araw na yon, pinagamot na nga siya ni Jandy. Sinasamahan siya nito at pinapacheck up sa ospital. May ipon naman si Miguelito, kaya yon ang ginamit muna. Pero naubos yon, kaya si Brandon na ang sumagot ng lahat ng gastusin sa kanyang pagpapagamot. Nahihiya siya pero sinabi ni Brandon na walang kaso yon rito. Anak, alam mo ba, kahit ganito ang pakiramdam ko masaya ako. Masaya ako na nandito tayo ngayon at magkasama. Wika niya habang nakaupo sa wheelchair. Hinawakan ni Jandy ang kamay niya. Tatay, nakikita ko po kung gaano niyo ako kamahal. Kahit mahina po kayo ngayon, ramdam ko po ang pagmamahal ninyo. Salamat po sa bawat sandali. Tay, sorry kung tinaboy ko po kayo nung una. Sorry po talaga. Palaging nasa tabi niya si Jandy. Ayaw niyang makita siya nito na nahihirapan. Gusto niyang tiisin ang sakit, pero hindi talaga kaya ni Miguelito. Parang sa bawat araw na ginagamot siya, pakiramdam niya ay huling hininga niya na yon. Pero kapag nabibigyan pa siya ng pagkakataon sa panibagong araw, nasisiyahan ang puso niya. Gusto niya pang manatili kahit mahina na. Gusto niya pang gumawa ng mga alaala kasama si Jandy, kahit na mas madala siya sa ospital. Aray, Miguelito, bakit ka nang babatok? Naiinis na tanong ni Lando. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano? Nagtatanong ka pa? Nakita mo lang yung kita ni Brandon, inakit mo na. Siraulo ka, hindi ka papatulan nun. Ah? Mayabang nang umisi si Lando. Sorry, pinatulan na ako. Naglaplapan na kami. Muli niya itong hinampas. Natawa na lang silang pareho. Masaya siya para sa kanyang kaibigan. Masaya siya na may babae na itong nakita na nagmamahal talaga dito ng maayos at tapat. Tanggap ito mula ulo hanggang paa. Ayusin niyo muna ang annulment niyo ng asawa mo para mapakasalan mo na talagang babaeng gusto mo. Mukhang willing naman ang asawa mo na makipaghiwalay kasi nga may ibang lalaki na. Bili niya dito. Sa mga lumipas na buwan, nag-asikaso naman ng kasal sina Jandy at Brandon. Hiling kasi ni Miguelito sa anak na maihatid niya ito sa altar. Kung sakaling hindi niya na ma-survive ang sakit na yon, ang mahalaga ay kampante na siya na makita itong mag-settle down na. Anak, napakaganda mo. Bulong ni Miguelito at matamis na ngumiti. Salamat po tatay. Salamat po sa lahat. Sa gabay, sa pagmamahal. Sa lahat po. Sagot ni Jandy na may halong luha sa mga mata. Nang buksan ang pinto ng simbahan, napangiti na lang siya. Ang mga bisita ay nakatingin sa kanila. Pinagmamasdan ni Miguelito ang mukha ni Jandy na napuno na ng kagalakan. Ngiti at halakhak sa kabila ng kaba. Anak, handa ka na ba? Tanong niya, pinipilit hawakan ang kamay nito ng mahigpit. Handa na po tatay. Salamat po sa lahat. Sagot ni Jandy at bahagyang dumantay sa kanya.
Nang makarating sa altar, inabot niya na ang kamay ni John D. kay Brandon. Ipinagkakatiwala niya na rito ang anak niya. Paulit-ulit niyang ipapanalangin na sana ay ingatan, alagaan at mahalin nito ang kanyang anak. Pagkatapos ng kasal, nakita niya kung gaano kasaya si John D. Nakikita naman niya na mahal ni Brandon ang kanyang anak. Nabuntis na rin ang kanyang anak, kaya labis ang kagalakan na naramdaman ni Miguelito. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng yon, tuloy pa rin ang pakikibaka niya sa kanyang sakit. Mr. Miguelito, kailangan po naming maging tapat. 6 na buwan na lang po, hanggang 1 taon ang natitira sa inyo kung walang chance sa treatment, wika ng doktor sa kanila. Biglang lumakas ang boses ni John D. Huwag niyong sabihin yan, Dok. May pag-asa pang tatay ko. Mabubuhay pa siya. Kaya niya to. Hindi ba't ginagamot niyo naman siya? Nagbabayad kami ng milyon-milyon sa inyo. Tapos sasabihin yung bandang huli. Hanggang ganyan na lang ang itatagal niya? Hindi na makapagsalita si Miguelito. Nagwawala na ang anak niya roon pero wala na rin naman itong magawa para sa kanya. Kailangan na lang nilang tanggapin yon. Kahit may pera, wala na silang magagawa pa. Parang noon lang, nang nagpapagamot sa Elma, kahit ano pang salba, kung mawawala na talaga, wala nang magagawa. Anak, kumalma ka. Huminahon ka. Baka makasama sa apo ko na nasa sinapupunan mo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Umiling si John D. at hindi na maawat ang mga luha. Tatay, hindi tayo pwedeng sumuko. Baka may pag-asa pa. Lilipat tayo ng ospital. Hahanap tayo ng mas magaling na doktor. Tutulungan tayo ng asawa ko. Marahang umiling si Miguelito. Anak, tama na. Pagod na rin ako eh. Pagod na yung katawan ko. Uwi na lang tayo. Gusto kong bumalik sa Quezon. Gusto kong doon ang huling araw ko. Pwede ba yun? Samahan niyo ako. Mas lalong umiyak si John D. at niyakap siya na parang batang kailangan ng kalinga. Nasasaktan siya na maiwan ito, pero doon naman talaga patungo ang buhay. Mauuna lang talaga siya, katulad ni Elma. Katulad ng gusto niyang mangyari, umuwi na nga sila sa Quezon. Nanamnamin niya na lang ang mga natitira niyang araw. Mas gusto niyang doon manatili kaysa mapagod lang sa ospital. Gusto niyang gumawa ng maraming alaala kasama si John D. Para saan po ito, tay? Tanong ni Brandon nang ibigay niya rito ang isang notebook. Napangiti naman siya at tiningnan si Brandon. Sinulat ko ang mga laman niyan habang nasa ospital ako. Nandyan ang mga bagay na mga gusto ni John D, mga hilig niya, mga recipe na mga luto na gusto niya, mga bagay na kinatatakutan niya, at mga nagpapasaya sa kanya. Ibinigay ko sa iyo para aralin mo. Para kapag wala na ako, ikaw na ang gumawa para sa anak ko. Sana ikaw na lang ang bumawi para sa akin. Nangilid ang mga luha ni Brandon. Tatay, napangiti lang si Miguelito. Sige, basahin mo sa akin. Kabisaduhin mo yan, ha. Kapag hindi mo nagawa ang lahat ng yan mumultuhin kita. Bahagyang tumawa ang kanyang manugang at binuklat ang notebook. Mga gusto ni John D, number 1, mahilig siya sa tahimik na umaga. Lalo na kapag may araw pero hindi mainit. Number 2, gusto niya ang kape na hindi masyadong matamis at nananapak ang pait. Number 3, mas gusto niya ang simpleng regalo kaysa mamahalin. Number 4, ayaw niya ng sorpresa kung marami ang tao. Mas lalong napangiti si Miguelito. Guilty siya na hindi niya kilala ng lubos ang kanyang anak. Pero kahit nasa abroad siya noon, hindi siya nagkulang na tanungin palagi si Elma tungkol kay John D. Nang bumalik siya sa Pilipinas, mas naging maobserba na siya sa mga bagay na gusto ng kanyang anak. Nagpatuloy pa si Brandon. Mga hilig ni John D, number 1, magbasa ng libro bago matulog. Number 2, makinig sa mellow na kanta kapag naglilinis. Number 3, maglakad-lakad mag-isa kapag nag-iisip. Number 4, manonood ng lumang pelikula tuwing linggo.
Yung mga sitcom katulad ng mga kina Ay de las Alas at mga palabas ni Babalu. May tumulo ng mga luha mula sa mata ng asawa ng anak niya. Mga paboritong luto ni John D. Una, tinolang manok na maraming luya at wag masyadong maalat. Pangalawa, adobong baboy na tuyo na may kaunting tamis. Pangatlo, ginisang munggo na may chicharon na sobrang dami. Pang-apat laing na may hipon. Nanginginig na ang mga labi ni Miguelito. Marahan niyang pinunasan ang mga luha. Tuwing naiisip niya ang araw na hindi niya na maipagluluto ang kanyang anak, palagi na lang siyang naiiyak. Pakiramdam niya ay doon lamang siya makakabawi. Pero dahil sa sakit niya, hindi niya na magawa. Muling nagbasa si Brandon. Mga kinatatakutan ni John D. Number 1, malakas na sigawan. Ayaw niya na pakiramdam na iniwan siya. Ayaw ni John D ng mga pangakong hindi tinutupad. Tumingin sa kanya si Brandon. Hindi ko po ipaparanas lahat ng takot niya, tay. Sisikapin ko po na magawa ang responsibilidad ko bilang asawa niya. Marahan namang tumango si Miguelito. Mahigpit siyang niyakap ni Brandon. Hinaplos niya naman ang likod nito. Hindi man naging maganda ang una nilang pagkikita, masaya siya na minamahal at pinapanindigan nito ang kanyang anak. Lando, saan tayo pupunta? Tanong ni Miguelito nang dalhin siya nito sa isang maliit na covered court. Hanggang sa pinaupo siya sa harap ng isang entablado. Hindi niya alam kung ano ang meron. Naguguluhan siya hanggang sa nagbukas ang ilaw at nakita niya ang anak niyang si John D sa harap. May hawak ito na microphone. Agad na nangilid ang luha niya nang makita itong nakasuot ng toga na para bang college graduation yon. Anak! Tawag na rito, mabilis na kinuha ang cellphone at nanginginig ang mga kamay na kinuhanan ito ng pictures. Hey tay! Uulitin ko lang po yung speech ko ha. Suminghap si John D at pilit pinipigilan ang mga luha. Sorry na iba ang ipinadala ko nung graduation ko. Sorry po kung hindi ko po sinabi sa inyo, Papa. Summa cum laude po ako. Ang galing po ng anak nyo, nanay at tatay. Uulitin ko po ang speech ko, ha? Pinunasan ni Miguelito ang mga luha at marahang tumango. Oo, anak. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni John D na para bang sobrang dami ng tao roon na papalakpak para sa kanila. Mga guro, mga kaibigan, pamilya at sa lahat ng nandito, maraming salamat po sa pagdalo. Hindi ko po inaasahan na darating ako sa puntong ito. Hindi dahil mahirap ang kurso ko, kundi dahil mahirap ang buhay na sabay kong tinatahak habang nag-aaral. May munti ng hikbi si Miguelito habang nakangiti. Parang panaginip lang ang lahat. Alam niyang hindi na maibabalik ang nakaraan, pero para sa kanya, ginagawang posible ni John D ang lahat. Pakiramdam niya, doon palang nagkaroon ng saysay ang pagiging OFW niya, na makita na nagtagumpay ang anak niya sa buhay. Ngayong araw po, pinaparangalan ako bilang isang summa cum laude, sabi ni John D at bahagyang yumuko. At para sa marami, ang tagumpay na ito ay bunga ng sipag, disiplina at talino. Pero para sa akin, ang tagumpay na ito ay bunga ng pagbabalik. Tumulo ang mga luha ng kanyang anak. May isang tao po na dumating sa buhay ko nung hindi ko na inaasahan. Dumating siya, hindi para angkinin ang lugar niya, kundi para maghintay sa labas ng pinto. Araw-araw nagluluto siya, kumakatok sa akin at nagtsatsaga. Nagbigay, umalis, hindi humingi ng kapalit, hindi humingi ng kapatawaran kaagad, hindi nagpumilit. Humarap ito ng diretso kay Miguelito. Tatay, ang dami mo nang na-miss sa buhay ko. Ang dami kong pinagdaanan na wala ka. At matagal kitang sinisi. Bumalik ka nung galit pa ako, nung sarado pang puso ko. Pero hindi ka umalis. Gusto kitang tiisin, pero mahal kita, tatay. Kahit anong galit ko, hindi pa rin po kita kayang hindi patawarin. Dahan-dahang bumaba ang anak niya sa entablado.
Bahagya itong lumuhod sa harap niya. May hawak pala itong medal. Medal yon nung makagraduate ito. Tay, isabit niyo po sa akin. Please. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang medal at isinabit kay Jandy. Nang makita yon sa anak niya, hinalikan niya ito sa noo at mahinang napahikbi. Proud na proud ako sa lahat ng tagumpay na nakamit mo, anak. Halos hindi na makahingang sabi ni Miguelito. Niyakap na lang siya nito. Salamat ay. Salamat po sa lahat. Sa sunod naman na buwan, nagulat siya nang magdaos si Jandy na parang katulad ng debut party. Doon ay naisayaw niya ang kanyang anak. Pakiramdam niya, nakatingin pa rin siya sa anak niyang magdadalaga pa lang. Miguelito, pare, nakakaiyak na kayo. Kapag nakikita kita, walang araw na hindi ako umiiyak. Sira ulo ko talaga eh. Iiwan ba talaga ako? Nanginginig ang boses na tanong ni Lando. Mahina naman siyang tumawa. Bakit? Mamimiss mo ako? Siguro may lihim ka talagang pagtingin sa akin, ano? Mamamatay na ako eh, hindi ka pa umaamin. Sinamaan siya nito ng tingin. Pisilin ko yung ilong mo eh. Parang timang naman. Seryoso ako nagdadrama dito. Ginigiit mo pa na bading ako. May Irene na nga ako, oh. Ang sabihin mo, ikaw ang may pagnanasa sa akin. Pareho na lang silang natawa. Pero maya-maya ay sabay na rin silang napaiyak. Sobrang tagal ng pinagsamahan nilang dalawa. Walang makakatalo doon. Kaya alam niyang kasama sa magagandang alaala niya si Lando. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa anak mo. Magiging tatay ako para sa kanya. Alam kong yan ang labis na inaalala mo. Umiiyak na parang bata na sabi ni Lando. Marahan siyang tumango. Yun din naman ang gusto niyang ibilin. Dahil sa lahat ng tao, alam niyang si Lando ang maaasahan niya at hindi siya tatraidorin. Pareho nilang pinunasan ang mga luha. Nang magkatinginan sila, kunwari ay maghahalikan pa sila. Kaya mas lalo silang tumawa. Hinding-hindi niya talaga makakalimutan si Lando. Sa mga lumipas na buwan, naging abala na ang lahat sa pagbubuntis ni Jandy. Malapit na rin kasi itong manganak. Nanghihina na si Miguelito, kaya naiwan na lang siya sa bahay. Tay, hintayin niyo po ang apo niyo, ha? Nakangiting sabi ni Jandy. Manganganak lang po ako sa ospital. Pagbalik ko, kasama ko na po si Miguel. Bahagya siyang napangiti. Sige, ihintayin ko ang aking apo. Pero sa mga araw na naghihintay siya, napakarami ng sumasakit sa kanya. Parang napakahirap ng bumangon sa bawat araw. Madalas niya na ring napapanaginipan ang asawang si Elma. Nang makauwi na ang mga ito, pilit niyang ipakita na malakas siya. Ayaw niyang salubungin ang apo na nanghihina. Anak, pwede ba akong humawak sa baby? Tanong niya habang humihingal. Tumango naman agad ang anak niya. Oo naman po, tatay. Dahan-dahang inabot ni Miguelito ang mga kamay at hinawakan ang maliliit na kamay ng bibi. Ramdam niya ang init nun. Masaya siyang makita ang kanyang unang apo. Ang pogi naman ng apo na yan. Nanggigigil na sabi ni Lando. Nagtawanan na lang silang lahat doon. Maya-maya ay kumain na ang lahat. Nitong mga nakaraang araw, wala na talaga siyang gana. Pero nang hapong yon, kumain siya ng sobrang dami. Parang gusto niya pang kumain ng kumain. Simpleng sopas lang yon at sinubuan pa siya ni Jandy. Wow, ang dami mo nang nakain, tay. Pinunasan nito ang gilid ng kanyang labi. Sana magtuloy-tuloy, tatay. Napangiti si Miguelito. Matagal niyang pinagmasdan ng anak niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukhang yon. Kung may susunod man siyang buhay, hihilingin niya na sana ay maging ama ulit ni Jandy. Nang mahiga na siya sa kama, labis na ang kanyang panghihina. Tiningnan niya ang mga larawan na nasa pader. Nandoon ang mga larawan ng anak niya simula bata. Larawan nilang buong pamilya, noong debut party ni Jandy, pati na rin ang graduation. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Hindi na siya makahinga ng maayos. Pero masaya si Miguelito.
Masayang masaya siya sa mga alaalang kanyang babaunin. Nang pumikit siya at tuluyang tumulo ang luha sa kaliwang mata, alam niyang wala na. Pero tumigil naman ang tibok ng kanyang puso. May 10 minuto pa ang utak niya para alalahanin ang lahat. Mabilis lang ang 10 minuto para sa iba. Pero para kay Miguelito, yon ang pinakamahaba niyang sandali. "Tatay!" Narinig niya pa ang malakas na sigaw ng anak niya. "Tatay, hindi. Tay, wag ganito. Please, gumising ka." Pero unti-unti na yung natatabunan. Ang tangi na lamang nasa kanyang isipan ay ang mga masasayang alaala na mayroon siya. Ang isang masayang alaala noong bata siya, nung unang pagkikita nila ni Elma. Ang pagpayag nito na maging boyfriend siya. Ang proposal, ang buhay na binuo nila. Ang araw na ipinanganak si Jandy. Ang anak niyang tumatakbo sa kanya kapag nadadapa. Ang mga bagong alaalang ginawa nila. Bumalik ang lahat kay Miguelito sa loob ng 10 minutong yon. Nabuhay yon ng sobrang bilis doon hanggang sa bigla na lang nawala. Bigla na lang naging madilim ang lahat. Sa kabilang banda, walang tigil ang pag-iyak ni Jandy nang dumating na ang mga taga-funeral service. Hindi pa rin siya makamove on. Tumalikod lang siya para kumuha ng tubig. Pagbalik niya ay wala na ang kanyang ama. "Mahal," tawag ni Brandon at agad siyang niyakap. Umiyak siya sa dibdib nito. "Brandon, si tatay wala na. Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos. Hindi ko inasahan. Malakas siya eh. Ang lakas niya kumain kanina. Pangiti-ngiti pa nga siya sa akin. Tapos biglang wala na." Hinalikan siya ni Brandon sa noo. "Matagal nang nakipaglaban ng tatay mo sa sakit niya. Hayaan na natin siyang magpahinga." Mahirap na tanggapin yon para kay Jandy. Gayunpaman, mas magiging mahirap para sa kanyang ama kung hindi siya makakausad. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Kahit marami siyang pinagsisisihan, may buhay pa siyang kailangang gugulin kasama ang asawa at anak. Sa mga lumipas na taon, nag-focus na lang si Jandy sa pagiging mabuting asawa at ina. Palagi rin siyang kinukumusta ng ninong niyang si Lando. Kahit nawala si Miguelito, tumayong parang tatay niya si Lando. Wala rin naman kasi itong anak, kaya siya na rin ang tinuturing na anak. "Mama, bakit po same kami ng name ni Lolo?" Tanong ng anak niya nang bumisita sila sa sementeryo. Napangiti naman si Jandy. "Kasi love ko ang lolo mo, love ka rin ang lolo mo. Nung pinanganak kita, saka naman siya nawala. Kaya gusto kong kunin ang pangalan mo sa kanya." Napangiti naman ang anak niya. "Kwentuhan mo naman po ako tungkol kay lolo at lola, mama." Mahina siyang tumawa. "Sige, ang mga magulang ko, mahal nila ang isa't isa. May mga naging pagkakamali at pagkukulang, pero pinipili pa rin nilang isa't isa. Ang lola mo, siya ang kasama ko hanggang lumaki ako. Si lolo mo naman, naging OFW siya para umayos ang buhay namin ni nanay." "OFW?" Tanong ng kanyang anak. "Ano po yun?" Hinaplos niya ang buhok ni Miguel. OFW, Overseas Filipino Workers. Sila yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa para mag-sacrifice sa family nila. Sila yung kumikita ng pera para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak. "Parang ginagawa niyo po ni mama at papa?" Mahina siyang tumawa. "Parang ganun na nga. Nagpapakahirap kami sa work para sa inyong magkakapatid. Pero ang OFW, hindi lang yun ang ginagawa. Mas mahirap at mas mabigat para sa kanila. Kasi sila, tinitiis nilang mawalay sa kanilang pamilya. Maraming namimiss sa buhay. Maraming nagiging pagkukulang at mga bagay na pinagsisisihan. Kami ng papa mo, maswerte kami na kaya naming mag-work na nakakasama pa rin namin kayo.
Pero hindi ako magiging ganito anak kung hindi dahil sa lolo mo. Kung hindi siya nag-sacrifice, baka nahirapan akong maging mama for you. Kaya nagpapasalamat ako na na-break niya yung cycle sa family natin. Tumingin si Miguel sa lapida ng lolo nito. Thank you, Lolo. Thank you sa pagbibigay mo po sa akin ng malaking regalo. Kumunot ang noo ni Jandy. Anong regalo, anak? Tumawa naman ng bata. Go, Mama! Ikaw ang big gift na natanggap ko kay Lolo. Nangilid ang mga luha ni Jandy at niyakap na lang ang anak. Masaya siyang marinig yon. Para kay Jandy, hindi siya magiging mabuting ina kung hindi pinakita sa kanya ng mga magulang niya ang totoong pagmamahal ng isang magulang sa isang anak. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal, pagpapatawad at pamilya ang tunay na haligi ng buhay. Ipinapakita nito na kahit panandalian lamang ang buhay, marami pa tayong pwedeng bagay na magawa sa mundo. Kaya huwag natin sayangin ang bawat oras na ibinibigay sa atin ng Diyos. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.